151, My Sheep Know My Voice. My sheep know my voice, sing. My sheep know my voice, and the path that I take, they follow wherever I go. My sheep know my voice, and come at my call, but a stranger's voice they do not know. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. My sheep know my voice, and the pastures of green, when I lead in so often to feed. My sheep know my voice, and the cool sparkling stream, where beside its still waters I lead. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Last stanza. My sheep know my voice, and the valley of death, through which I shall lead them someday. But no danger nor harm can touch one of them, for I will be with them always. My sheep know my voice, and day by day they abide in the fold and go not astray. They love me because I have made them my choice, and they follow my call. For my sheep know my voice. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po natin pakikinig, pag-aaral naman po ng salita ng ating Panginoon. Muli po natin tawagin naman ang ating kalawang mga ngaral, si Deacon Brother Roger Blasco. Ang biyaya at mapagpalang hapon sa lahat. Tayo po ay magsitayo. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 16. Basahin po natin yung verse 20. Proverbs chapter 16, verse 20. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version.
He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong hapon ay War on Israel, Believer's Response. So magdip po tayong manalangin. Aming Diyos na banal, katastasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, sumangpunawa ang lahat ng papuri, salamat, pagsamba, karangalan. Aming Diyos, ngayon pong hapong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong at inyong niloob na muli kaming magkasama-sama sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon pong hapon aming Diyos ay sa pamamagitan nawa ng inyong mensahe sa amin ay magkaroon ng kaliwanagan ang aming mga isipan, ang aming mga puso patungkol sa mga nangyayari ngayon sa aming paligid, patungkol sa Israel, sa nangyayari ngayon doon. Turuan niyo po nawa kami na magkaroon ng tamang puso at kaisipan kung anong aming kailangang gawin sa mga panahong tulad nito, aming Diyos. Nawa po ay maging pagpapala ang mensaheng ito sa bawat isa, sa mga kapatid, at gayon din po sa lahat ng nakikinig. Aming Diyos, tulungan niyo po kami at gabayan ngayong hapon ito. Ito po aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kakaupo na po lahat. So, ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong hapon ay War on Israel, A Believer's Response. So, siguro naman po ay lahat tayo ay alam na natin kung ano yung recent event na nangyari sa Israel noong October 7, nung Sabado. So, ngayon po ay hindi natin pag-uusapan yung tungkol dyan sa wars and rumors of wars dyan sa end of ages. Hindi po yan ang ating bibigyang pansin. Hindi po yan ang ating pag-aaralan. Kasi pwede rin naman, pero hindi yun ang focus natin ngayon, hindi yun yung ating topic. Lalo na't madami din naman nagsasabi na lagi namang may gera, may war, ano ba, tunay ba yan, yung mga prophecy na yan. So, hindi nila alam ay sila ay nakaprophesy din naman. Sila yung mga tinatawag na scoffers. Yung mga taong yun, mga manunuya. So, pero hindi nating focus ngayon. So, ang focus natin ay how do we react? How do we respond during this time bilang mga tunay na mananampalataya? Ating kine-claim na tayo mga believers ay nasa tunay na iglesia ng ating Panginoon. So, how do we react? Sabi nga nila, war never change and history repeats itself. So in the past, ang Israel ay palagi namang nakikipagdigmaan, palagi nakikipaggerahan. Kahit pa tingnan natin sa Bible, sa Old Testament, during that time, ganoon din naman ang sitwasyon nila, nakikipagdigma sila, nakikipaglaban. At umabot yan up to our present time. So aware na nga tayo aware tayong lahat dun sa recent event na nangyari, yung pag-atake ng Hamas sa Israel na nagresulta sa mahigit libong mga 1.7 1,700 plus na kung huli kong tingin sa balita kanina. Ang ganoon ang bilang na ng casualty ng mga Hudyo, ng mga namatay o napatay. Yan. So ano bang ginawa ng Hamas? So gusto kong bigyan ng detalye yung nangyaring yun. Kasi may mga tao talagang hindi rin nakakaalam dun sa balitang yun. O baka paano ko nasabi? Kasi yung aking lolo, kailan ba yun? Kahapon. Hindi niya alam yung tungkol dyan sa pangyayaring yan. Na nagulat siya. Sabi ko, maggegerahan na dun sa Israel, tsaka sa Gaza. Wala siyang idea. So, pagbigyan niyo ako na bigyan ng detalye kung ano yung nangyari doon,
base sa mga sources, mga reputable sources naman ito, tsaka ito yung mga first responder, kumbaga. Sila yung mga naka-witness sa mga nangyari. Tsaka, kung isa-search nyo din naman ito online, lalo na dyan sa mga social media platform, may mga videos din talaga nakikita nyo. So, ganito ang nangyari. So, around 6:30 ng umaga noong October 7, ay lunsad ng operasyon yung Hamas. So, sino ba yung Hamas? Sila ay, ang tawag na sa kanila talaga ay terorista. Pero sila yung mga taga-Palestine. Grupo sila ng mga Palestinian na lumalaban sa Israel. Kumbaga, ganun. So, naglunsad sila ng operasyon. Sabi sa sources, ay nagpakawala sila ng 5,000 na missiles. Napakadami. 5,000 missiles papunta sa Israel. So, dahil doon, sabi ng mga sa side ng Israel na overwhelmed yung kanilang ipinagmamalaking Iron Dome. Kasi yun biro mo bilang 5,000 sabay-sabay. So, parang napakahirap nga noong kontrahin, ano? Kahit sigurong bansa ay mababagsakan kahit ilan, o mas malamang ay babagsak yung mga missile. So, yun daw nangyari. Habang nagaganap yun, kasabay ng pagbagsak ng mga missile sa Israel, ay kasabay naman ang pagdating ng mga tinatawag nilang Hamas militia. Yung mga parang titingnan mo, parang mga komando sila eh. Kasi ganun yung pinapadala sa sa mga special operations. Kahit pa yan ay sa gobyerno o sa mga terorista, meron silang tinatawag na mga special forces, kumbaga. Talagang mga handang pumatay, magagaling pumatay, kumbaga. So habang bumabagsak yon mga missile, ay nagpaparaglide naman ang mga Hamas papasok sa Israel. Habang sila nagpaparaglide, yung ibang nasa ground troops naman daw nila ng Hamas ay sinisira naman yung border. Yung border, kasi may nakita video, para lang bang alambre. Hindi gano'n, hindi siya alambre lang. Second, na yun eh, parang pangalawang bakod na yun. May isa pang bakod na semento na mataas. Doon sa isang video ko na nakita, yun yung binutas. Tapos lampas doon, diretso doon sa para bang mga barbed wire. Dahil may kasama pang backhoe. Siguro naman may mga nakapanood nun. Yung pagkaangat nun, dire-diretso na, pasok na sila doon. Yung ground troops, bukod pa yun sa mga nagparaglide, yung mga nauna. Sa pangyayaring yun, ay sa hindi inaasahang pangyayari, ay may nadaanan silang tinatawag na rave party. Di ba, isipin nyo, rave party, ano yung sabihin nyo? Di ba Sabado yung Sabat nila yun? Bakit ganyan? So, yun, may rave party. Hindi nila ina-expect, according sa sources, ay hindi nila alam ng Hamas na may mga tao doon na may ganun. Kasi nga, hindi naman daw yun ini-announce, sabi sa side naman ng Israel. So, nadaanan. So, syempre, yung perfect target nila yun, dami eh. Kung baka kahit saan sila bumaril doon ay sigurado may tatamaan. So, ganun na nga ang nangyari. Nadaanan nila yung mga tawag nila young people, mga young people na nasa rave party. So yun daw ay nung pang Biyernes, overnight hanggang Sabado, hanggang Sabat nila. Kaya kumbaga mga hinang-hina na daw, yung mga ayon dun sa mga ibang balita. So overnight daw yun eh. So yun na nga, pinagbabaril, so madami namatay. May mga testimony sila dun sa mga nakasurvive. Actually may mga video pa nga ako na napanood na talagang hindi ko alam kung dapat kong sabihin dito. Pero brutal talaga. Pero mo na andun sila sa, di ba pag may missile sa Israel pumapatak, sila ay automatic tumatakbo dun sa mga bunker. May tawag sila dun eh. Basta yung mga ganong bunker, maliliit yung nakita ko dun. Tapos yung mga bunker na yun, sinundan sila dun ng mga Hamas, sinahagisan ng granada. Kung makita mo yung mga tao nakatayo, paghagis ng granada, mga yun na, madugo, mga bulagta na.
Mahirap ipaliwanag. So madami yan dun sa Twitter, dun sa X. Doon ako madaming nakita ng sources. Sineshare din kasi siya sa akin. So ako naman panood. So yun, ano pa. After nun, meron din silang mga tinatawag na mga kibbutz, yung mga community. Kumbaga, may mga pangalan, hindi ko na nailista. Pero yun ay mga bahayan ng mga Hudyo kung saan sila nakatira. So nung nakarating doon ang mga Hamas, so kanila ding pinagpapatay ang mga bata, baby, bata, matanda, yung mga elderly, babae, lalaki. So ayun. Hindi ko lang kung dapat ko pa itong sabihin, pero explain ko din para magkaroon kayo ng idea kung anong klaseng violence ang nangyari, ang ginawa ng Hamas sa mga Hudyo. So, ang ginawa, dun sa ibang bata, ang sabi sa mga reports, o kahit yung mga first responder nila, ang sabi niya, 20 years na siya ng gano'n, na rumeresponde sa mga ganong sitwasyon. Pero ayon sa kanya, ngayon lang daw siya nakakita ng ganun katindi. Tapos makikita mo naman, kahit yung mga international media, napapaiyak pag nagsasalita. Kasi talaga siguro, talagang hindi naman pinakita doon kung anong mga itsura. Sabi daw kasi mga baby decapitated. So ano ba ibig sabihin ng decapitated na baby? Isipin yun. Tapos yung iba daw, baby binaril sa ulo. Excuse po sa mga salita, pero kailangan ko itong, para kayo magkaroon ng idea lang kung gaano ka violente ang ginawa, kung gaano ka brutal. May mga gano'n, syempre yung mga hinihila pa sa loob ng bahay, pinapasok, iba mga nasa kama yung mga duguan, gano'n. So mayroon pang isa na ang pinakamatindi din sa mga naanoong reports ay buntis na binakdoon tiyan. Pagpasensya nyo na, ito daw talaga dito siya nawindang kahit yung mga nakarinig. Binakid tiyan, nilabas yung baby, sinaksak yung baby. Bago may tama daw sa ulo yung ina. So ngayon ang tanong nila, anong nauna? Binaril ba muna sa ulo o binak muna yung tiyan? So, either way, talagang brutal. Ganyan katindi. Yan ang Hamas. Ganyan ang ginawa. Yan. So, sana may idea na kayo kung gaano ka brutal ang nangyari noong October 7 sa kanila. Masabi pa nga ng mga ng Israel ay yun daw ang kanilang 9/11. So, ano yung 9/11? Yun yung na-hijack yung aeroplano, tapos binangga sa Twin Tower. Inatake ng terorista ng Al-Qaeda, ang US, during that time. So yun daw, para sa mga Hudyo ang kanilang 9/11. Baka maihalin tulad nila doon yung pangyayaring yun. Dahil inatake sila ng Hamas na terorista. So yan. Yun yung mga ginawa. So baby decapitated, itindi. Tapos may mga nakita pa ako yung video, tumatakbo yung lalaki. Doon ko ito nakita sa sa platform sa social media. Tumatakbo siya headshot talaga Pagka headshot idapa bago kalat na yung dugo yan. Sabang nakadapa, lumapit na yung mga Hamas. Parang sinigurado pa kung buhay ba ito, patay, pinaputukan ulit. Ganun katindi. Tapos yung nagtatago dun sa parang CR ba yun? Hinila. Pagkahila, pinag-sasaksak, pinag-i-stab. Ganun, matindi. Kuha siya ng mga CCTV. Anyway yan, ganun talaga katindi nangyari. People at their house, pinasok, pinatayan. At ang isa pa, ang panghuli nilang ginawa ay nangidnap sila o kumuha sila ng mga hostage. Tapos dinala nila papunta sa Gaza. So ano ang initial reaction natin? Ako, bilang tao, bilang isang believer. So anong initial reaction? Alam kong ganito din ang reaction ng karamihan. Doon sa kahit hindi pa believer na makakakita dun sa mga videos na yun, makakarinig ng mga testimony, mga balitang yun. So syempre, ang initial reaction natin ay magagalit tayo sa Hamas. Talagang matindi yung ginawa O kakampi agad tayo sa Israel,
Kasi naman talaga dapat kung ating pagbabasihan yung mga kaganapang yan. At yan sabi din naman sa Biblia, ay pag binless mo ang Israel ay be-bless ka din ng Diyos. Pag kinurse mo, ikaw-curse ka din ng Diyos. Basahin natin yun. Saglitin natin basahin yan sa Genesis chapter 12. Basahin natin mga Bible. Basahin po natin Genesis chapter 12, verse 2 and 3. Paul sabi, "And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing." 3. "And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed." So, kumbaga, yun talaga dapat ang initial reaction natin, kampi tayo agad sa Israel dapat. Kasi, syempre, pag kinurse mo yung Israel, hindi, okay lang yan. Pwede ba yun? Moral ba, masasabi mo yun? Syempre, hindi. Basahin din natin yung Psalm 122. Psalm 122. Simulan natin sa verse 5. Psalm 122. Ito sabi, verse 5. "For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David." 6. "Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee." Ayan, pag-pray daw. At ang resulta ay, "They shall prosper that love thee." 7. "Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces." O, yan dapat daw prayer. 8. "For my brethren and companions' sakes, I will now say, peace be within thee." 9. "Because of the house of the Lord our God, I will seek thy God." So, kumbaga, malinaw sa Bible na sinasabi, i-bless natin ang Israel sa ating mga prayers. So, applicable kaya yung sa panahon ngayon. So, titingnan natin yung mamaya. So, another thing ay nagkaroon na rin dyan ng mga bansa na nagpakita ng suporta. Kumbaga, di ba sabi natin, personally, nung una kong narinig yung balitang yun, ay suportado ko ang Israel sa pangyayaring yun. So, ganun din ang ibang mga bansa. So, ang una dyan, ito yung mga bansa na sumusuporta sa Israel as of October 7 during that time. Ewan ko kung nadagdagan pa to o nabawasan ngayon. Pero ayon dito sa source, sa nakuha ko, survey to, tsaka ito yung latest nung time na yon. Ito yung mga bansang nag-take side with Israel. So, unang-una dyan ay ang USA, Amerika. Sunod ay ang UK, Germany, Georgia, Canada, Ukraine. Yan, dumaan din sa gerahan at may gera pa dyan. Sunod ay France, India at Switzerland. So, yun yung mga bansa na suportado ang Israel during that time. Hindi ko alam kung, sabi ko nga, hindi ko alam kung ngayon, sa araw ngayon ay nadagdagan pa ba yan o may nabawas na. So, balik tayo dun sa sa nangyari. 'Di ba yun yung ating initial reaction? Yun din yung initial reaction ng mga bansa. So, anong naging initial response naman ng mga Israel mismo? Yung IDF during that time. Di syempre, lumaban sila. Ang initial response ng Israel ay counter-offensive, kumbaga. Nilabanan nila hanggang sa naitaboy nila kasi nga nangidnap. Paalis na rin naman. So, ang counter-offensive nila, ang ginawa nila, hinabol nila para bawiin yung mga hostage. So, hindi ko na may details yung figures o yung bilang, kung ilan yung naabot nila, naligtas nila. Pwede nyo na yung i-look up sa mga balita, sa mga sources na available. So, yun. May mga nabawi naman sila. So, tulad yan dun sa kumbaga yan naman talaga ang initial response natin. Pag may nakidnap, dapat mabawi.
kahit siguro dito sa Pilipinas, ano. Pero sila, pinurso talaga na hinabol talaga nila. Ano yung nangyari? Para bang tulad yan dun sa kay Abraham, nung si Lot ay na-kidnap din, na-abduct. So, na-amaze ako dun sa parang applicable yun. Basahin natin yun sa Genesis chapter 14. So, ito yung initial kasing response ng Israel nung sila ay naatake ng Hamas. Hinabol nila. So, ito sabi, Genesis chapter 14, sa verse 14, ito sabi, "And when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants born in his own house, 318." Anong ginawa nila? "And pursued them unto Dan." Baka ngayon, ang ginawa nila, they pursued them unto Gaza. Kumbaga, yun. Kumbaga, makita natin, kapareho ng nangyari, ano. Kaya gusto ngayon ng Israel na mapasok yung Gaza para mabawi pa yung iba nilang mga kababayan. Yung iba pang mga hostages, tulad ng mga bata. Kasi makita natin dun sa iba, pinapakita ng Hamas na may mga hawak silang bata. O, yun. So, yan. So, ano nang sunod na mga nangyari? Sabado yun. So, aking sinubaybayan ang mga pangyayari, mga kapatid. Kasi interesting yan eh. Gera yan eh. So, on the next following days, ang ginawa ng Israel ay bumawi ang Israel sa mga Hamas. Ayon sa kanila, ay tinatarget nila yung mga buildings kung saan nandoon yung operation ng Hamas. Kasi daw, ayon sa kanila, ito ay ayon sa kanilang sources sa Israel, ang ginagawang taguan ng mga bala ay yung mosque. Tapos kung saan nagpapalipad ng mga missile sa mga school. Kasi nga naman, tapos yung training nga ng mga Hamas ay mga university. Siyempre nga naman, ba't mo titirahin yun agad? Nung panahong yun. Baka parang mako-condemn sila eh. Ba't nyo tinira yung ganon. Pero this time, hindi na nila pinalampas. Kahit pa yan imos, tinira talaga nila. Makita nyo, nangyari sa Gaza, talaga sabog. Pag tinamaan ng missile, isang building, talagang buho. Matindi. Yun yung bawi ng nila. Tinira nila yung mga university kung saan nagte-training daw ang mga Hamas. Tapos ay schools kung saan nandun yung mga launch pad ng mga missile. Sabi nila. Yun ay ayon sa kanila. So, ano naman ang nangyari sa Gaza pagkatapos na bumawi ng Israel? Hindi natin masisisi ang Israel dahil yun ang kanilang response. Kumbaga, dagdag ko lang ito. Sabi nga nila, during those times, sana yung pondo ng Palestine ay ginamit para sa ikabubuti ng pamumuhay daw ng mga tao nila. Tulad ng sa patubig, sa pagka-agriculture, mga ganun daw, mga infrastructure na makakatulong sa mga mamamayan. Hindi daw na ang ginawa nila sa mahabang panahon na tahimik, walang ganyan, ay ang pinopondohan pala nila ay yung mga tools of destruction. Kaya sabi ng Israel, wala kayong magagawa. Yun ang nila. Tsaka may nakita akong isang video. Ito ay video mismo ng Hamas. Way back 2021. Pinapakita dun sa video na proud sila na hinuhukay nila yung mga tubo ng tubig. Actually, yung mga tubong yun ay pinondohan ng ibang mga bansa para magkaroon sila ng maayos na patubig. Hinuhukay nila, tapos yung mga tubo ay kino-convert nila sa missiles. So, pwede pala yun, yung mga tubo, mga ganyan katataba yung nakita. Hinuhukay nila tapos pinuputol. Kino-convert nga nila sa missile. Kasi yung gaano katindi ang kanilang pag-iisip. Talagang masama. Masama nga ba Hamas? Masama. Tingnan nyo. Para din yun sa kanilang mga kababayan kinuha nila. Isa pa, sabi pa dyan, Palestinian reporter, sabi niya, wala ang kuryente ang mga tao, pero sa underground may kuryente.
may kuryente ang mga Hamas. Yun ang ayon doon sa isang reporter na Palestinian. Kaya sabi, wag niyo na kaming bombahin. Sabi nila, sila daw kawawa. Tunay naman. So, ayun. Doon sa pangyayaring yon, mga kapatid, sana ibigyan niyo pa ako ng time para mabuo natin yung sitwasyon ngayon. Yung mga lumipas na araw ng yun, yan na, binobomba na sila. So, yung mga tao, sinabihan naman ng Israel na lumikas. Pero, kung sa daming videos na available online na tungkol dun sa nangyari sa Israel, para bang doble naman yung dami ng videos ng mga kalunos-lunos na pangyayari naman sa Gaza. Kung mapapanood nyo, talagang matindi. Doon talaga may baby, kita baby, bata. Kita nyo yung bata, buhat, as ito, wala na to. Parang wala, nalaglag na yata utak, wala. Ano talaga siya? Tungkab. Alam niyo yung word na yun. Matindi. Nung nakita ko yun, aba ako'y medyo, grabe. Ang brutal din. Matindi. Ano ba? Ganun. No, matindi talagang baby. Tapos yung tao, para bang lalaki, nakahiga siya, tapos nakapato sa wall, dingding. Kasi nagkikisay. Hindi kasi nakikita basta-basta pag nag-search ka lang online sa YouTube. Walang ganun eh. Censored kasi yun. Yung kasing sineshare sa akin ng kapatid ko, para bang mga private group, kung saan may mga pwedeng mag-upload ng mga ganun. Kasi matindi. Nalikas yung mga tao, mga nakakotse. Biglang may pumatak na missile, sabog. Ubus. Hamas ba? Hamas kaya yung natira nilang yun, Kaya siyempre, mali na yung mga baby, mga bata. Siguro naman, may potential na maging Hamas sila pag lumaki. Pero yung time na yun, hindi pa naman siguro sila makakahawak ng mga sandata at makikilaban. Kumbaga. So, anong nangyari sa Gaza after ng response ng Israel? Hindi ko kinokondem ang Israel, wala akong sinasabi. Ipinapaliwanag ko lang yung mga nakikita natin na available sources. Baka kasi may mga solid pro-Israel dyan. I-bash ako. Hindi. Wala akong kinokondem. Pinapaliwanag ko lang yung mga nangyayari. Na, hypocrite ka. Kung sasabihin mo hindi nangyayari yan. So, hindi naman ako nagte-take sides. Yan. Mamaya pa, sasabihin ko kung kaninong side ako kakampi. Yan. Abangan nyo yan. Yan. So, yan. So, pagkatapos doon, syempre, yung ibang mga bansa ay nagdeklara na rin ng suporta. Suporta naman sa Palestine. So, syempre, unang-una dyan, ang nagdeklara ng pagsuporta dyan, tapos pinuri pa yung ginawa ng Hamas ay yung Iran. Tapos noon, yung mga following days, yan nagbigay na ng suporta dyan yung Afghanistan, Iraq, Qatar, Kuwait, Syria, Pakistan. So yan yung as of this past few days. Ewan ko ngayon kung nadagdagan pa o nabawasan. So nakita natin dyan na merong sumuporta. Hindi ko naman sinasabi na sumusuporta sila sa Hamas. Directly. Pero ang kanilang i-declare ay sumusuporta sila sa mga tao ng Palestine. Yun nililinaw natin. Pero ang alam ko diyang isa talagang verbally na nagbigay ng suporta sa Hamas ay Iran na pinuri pa nila. Yan ay reality yan yung nasa balita. Yan po. Ating linawin. So yan, may mga tao, mga bansa, mga individual na sumusuporta sa Israel dahil sa nangyari sa Israel. Tapos ngayon naman may mga bansa, mga tao na sumusuporta naman sa Palestine. So ngayon, baka nagte-take sides na ang mga tao, ang mga bansa. So, the question now is, bilang mananampalataya, nasabi natin, tayo ay believers. So, kaninong side ba tayo dapat kumampi o sumuporta?
Hirap sagutin yan. Kung ikaw ay salat sa kaalaman. Yan. So, how should we respond? Oh. How should we handle this situation as believers? Paano nga kaya yun? Ano? Nung una, kawawa yung mga yung Israel, yung mga Hudyo. Bago nung nakita naman natin yung side ng yung mga tao, walang tubig, walang pagkain, walang kuryente. Kasi pag tinignan sa Israel, okay sila eh. May mga pagkain. Doon talagang, makikita mo talaga, naiyak talaga. Talagang yung bata, hinahanap yung nanay. Mas matindi. Yun eh, based sa events hindi ko sinasabing kampi ako doon. Pero yun yung totoong nangyayari. Mas matindi. Yung violence na nangyari doon. Talagang matindi. So yan. How should we respond? So, kanina tayo kakampi? So, basahin ulit natin yung ating text na Proverbs chapter 16, verse 20. So, makakapagbigay yan sa atin ng tulong. Kumbaga, paano natin i-handle ang ganitong matter? I-handle natin dapat yan wisely. So, ito sabi, Proverbs chapter 16, verse 20, He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. So, importante din yung happy is he. Kasi, share ko lang, di ba, nung una, so, para bang lumbay na lumbay ako sa Israel, sa nangyari. Kaya, dapat Israel, go. Bago nung nakita ko yung sa Gaza, hindi naman mga Hamas yun. Tao din naman yun, Sigurado, may mga small Christian community din doon. Kahit pa hindi sabihin natin hindi sila mga, baka mga naniniwala kay Jesus Christ, mga minority, meron yun. May mga Pilipino nga doon eh. Masabi mo, yung mga Pilipino doon eh, hindi Katoliko. Yung malamang, yung mga nag-a-abroad doon. Baka naniniwala kay Jesus Christ. By the way, yung balik tayo dito. So, nakita natin, para bang ang hirap mag-decide na nung nakita na ganun yung Israel bago ganito naman sa sa Israel. Hindi ka pakiramdam ng happy is he. Ay pag pinili ko tong Israel, happy is he. Makikita mo yung ganun. Happy ka ba na ganyan yung ibang tao? O syempre naman pag sumide ka naman sa kabila. Paano yung ginawa nila? Kawawa naman yung kabila side. So hindi mo maramdaman na happy ka. So sa pagpili mo kung kanino ka kakampi. So, kasi mga kapatid, kahit dun sa mga bansang pumili na rin, dun sa sides, yan na, yung kung saan sila kakampi, meron ding mga pagtatalo-talo. So, example dyan ay yung sa France. Di ba, sabi natin yung France ay kabilang sa suportado sa Israel. Pero may mga doon, pro-Palestine. Nagwelga. Tapos yung isa pa, babae, nakabike, na pro-Palestine, ginawa ng pulis, inisprayan ng pepper spray sa mukha, di baligtad, bulagta. Makakita mo may side na yung bansa nila, pero inside, sa mga mamamayan nila, hindi mo sasabihin Palestinian, hindi Palestinian yung mga yon, mga pro-Palestinian sila. Bagamat meron ding mga Palestine, mga may lahi doon ng Palestine. Pero yun, ang point natin doon, makita nyo, sabi natin, hindi mo masabi kung kanino ka sa side. So, how about us? Kaninong side tayo kakampi? So, syempre, sasabihin nga ng average or self-professing Christian, ay sa Israel syempre. Yan yung sasabihin ng mga average or self-professing Christians. Support sa God's chosen nation. Dapat sa Israel. So, basahin natin. Ito, gusto kong basahin kasi ito yung isa sa keynote ng pro-Israel. Basahin natin yung Psalm 83. Basahin natin yung buong chapter. Ito yung kumbaga pinakahinaing, kumbaga gusto nilang iparating, Psalm chapter 18. 83 pala mga kapatid, sorry. Psalm 83. Psalm 83 verse 1 to 18. Yan, basahin natin yan. So ito yung sinasabi ng mga pro-Israel. So
Ito, nasa Bible. Tama nga naman. Verse 1, Psalm 83, verse 1. Keep not thou silence, O God. Hold not thy peace, and be not still, O God. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the head. They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. They have said, Come, and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. For they have consulted together with one consent. They are confederate against thee. The tabernacles of Edom and Ishmaelites of Moab and the Hagarines, Gebal and Ammon and Amalek, the Philistines with the inhabitants of Tyre, o Philistines, o Philistines. 8, verse 8. Assur also is joined with them, they have holpen the children of Lot, Selah. Do unto them as unto the Midianites, as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison, which perished at Endor. They became as dung for the earth. Make their nobles like Oreb and like Seeb, yea, all their princes as Seba and Salmuna. Who said, Let us take to ourselves the house of God, the houses of God in possession. O my God, make them like a wheel, as the stubble before the wind. As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire. So ito na. So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Fill their faces with shame, that they may seek thy name, O Lord. Ito na, ang gusto nilang mangyari. 17, let them be confounded and troubled forever. Yea, let them be put to shame and perish, that men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the Most High over all the earth. Agree naman din tayo dyan. Word of God yan, truth yan, tama yan. Pero mga kapatid, this time, lalo na alam naman natin na ang Israel ay hindi tapat. Sa panahon ngayon, kita nyo, sabi ko nga, yung isang video doon, yung tinatawag na rave party. Kaya sabat nila yun eh, ba't may ganun? Nakakakita mo, mga suot. Tapos ang matindi pang napansin ko, doon sa kanilang nagpa-party-party sila, may rebulto ni Buddha na malaki. Ando, ewan ko, hindi sinasabi nga sinasayawan nila. Pero naalala ko dyan yung si Moses ay bumaba, ang sinasamba na ng mga tao yung golden cup. Ay naalala ko, ba't itong mga ito yung nagsasayaw? Sabat nila yun. Tapos may mga rebulto pa ng Buddha. Panoodin nyo, madali nyo makita yun eh. I-post nyo siya frame by frame, kung kaya nyo. Makikita nyo, yung venue nila may mga ganun. So parang weird Ang weird. So, kakaiba. So yan. So ano kayang ibig sabihin nun? Tsaka mga kapatid, kung aalalahanin nyo, pagka sumasabak sa gera ang Israel, hindi ko na nasulat yung note ko dito ng mga verses eh. Ano yun? Kumukonsulta muna sila sa Diyos. Kailangan ba namin ganyan? Alam ko din yun sa sa Jeremiah yata yung mga verses na hindi ko na nalista, pagpasensya nyo na ako. Pero ang sense nun, alam ko namang nabasa nyo na yun, o dun sa mga hindi pa nakabasa, sila ay kumukonsulta muna sa Panginoon. So, kumonsulta kaya muna sila sa Panginoon sa kanilang naging desisyon. Hindi ko naman sinasabing mali yun ha, yung sinasabing wag nilang gawin. Hindi ko kinokontra kasi sila yun. Tandaan natin, tayo iba sa kanila, sila yun. Tayo ay believers, kine-claim natin. So, yan.
brutal o violence. Violence ng ginawa ng Hamas, violence ng ginawa ng Israel. So, same lang ang outcome, mga patay, casualties, basta hindi maganda ang resulta. War never changed, ika nga nila. So, violence. So, sabi dyan, let them be put to shame. Sabi dyan sa Psalm 83. And perish. Pero mas magandang sabihin natin dyan ay, let Hamas be put to shame and perish. Yes, agree tayo doon. Dapat talaga ang Hamas ay matigil na ano. Kasi alam nyo ba mga kapatid, ang Hamas ay nasa Bible. Nabanggit ang Hamas sa Bible. Alam nyo ba yon? Nagulat din ako nung nagturo nito isang Jewish eh. Nagulat ako. Nasa Bible pala ang Hamas. So, alam nyo ba na ang isa sa dahilan ng Great Flood sa panahon ni Noah ay Hamas? Ano kaya yun? Babasahin natin. Genesis chapter 6, verse 11. Genesis chapter 6, verse 11. Ito sabi, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with Hamas. Violence. Nasa Bible nga, ano? So, ang Hebrew word sa violence ay Hamas. Sa isang Jewish person ko ngayon narinig, ano? Basahin pa natin another verse sa Psalm chapter 7, verse 16. O baka kasi may tumingin ng Hebrew word sa Strong's. Meron kasi dyan ang spelling ay merong C-H-A-M-A-S. Parang binat Hamas. Hindi. Pag kasi pinopronounce walang C. Hamas talaga eh. Tsaka dun sa ibang concordance, H talaga, H-A-M-S ang nakasulat. So, depende yan dun sa ginagamit nyo. Ano? Chamas. Doon kasi dun sa aking physical book ng Strong Concordance, yung exhaustive, nakakapagod, nakakapagod gamitin, mabigat. Ang ano kasi doon, H, Hamas talaga. So yan. Isa pa, bigay pa tayo ng verse. Psalm chapter 7, verse 16. Sa Psalm, nandito din, nasulat ang Hamas. Ito sabi, Psalm chapter 7, verse 16, his mischief shall return upon his own head, and his Hamas, or violent dealing, shall come down upon his own fate. So, bigay pa tayo ng dalawa pa na verses para pakita natin na nasa Bible talaga yan. Hamas. Kita nyo, Hamas ay violence ha. Ezekiel chapter 7. So Ezekiel chapter 7 verse 11. Sabi diyan, Hamas is risen up into a rod of wickedness. None of them shall remain, nor of their multitude, nor of any of theirs, neither shall there be wailing for them. So sabi niya sa verse 11, violence. So ang Hebrew word nun ay Hamas. Last na verse na madami pa yan pero ito yung ilan. Another verse ay sa Habakkuk chapter 1. So ito sabi, Habakkuk chapter 1 verse 3. Sabi, why dost thou shew me iniquity, and cause me to behold grievance? For spoiling and Hamas are before me, and there are that raise up strife and contention. So nga sabi ko, meron nga akong physical book ng Strong. Doon ko na tiningnan ko nung napakinggan ko yung turong yun na ang Hamas daw ay nasa Bible talaga. So Hamas ay sa Strong's H2555 yun eh. Ito ang definition. Basahin ko na rin sa inyo. So Hamas from H2554,
So, yung H2554 ay Hamas din. Kaso siya ay primitive root. So, yung 2555 at 2554, pareho siyang Hamas sa Strong's Concordance. So, ang definition niya ay violence, by implication, wrong, by metonymy, unjust gain. Ito pa, yung iba pa. Cruelty, damage, false, injustice, oppressor, unrighteous, violence against, violence done, violent dealing, and wrong. So, yun yung definition ng Hebrew word na Hamas. So, sabi nga natin doon, agree tayo dun sa Psalm 83. Basahin ko ulit. Yung, let them be put to shame and let them perish. So, sabi ko kanina, let Hamas be put to shame and perish. Yung Hamas, so, siguro kung mawawala yung Hamas, violence, siguro hindi magiging ganun ang resulta, kumbaga. So going back dun sa tanong natin, how do we respond? Hindi pa natin nasasagot yun eh. How do we respond? How to handle this matter wisely? Sabi nga sa ating text, sa Proverbs 16 verse 20, he that handleth the matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord, happy is he. So we should find good by handling the matter wisely. At paano natin gagawin yan? Sabi sa ating text ay by trusting the Lord. And by trusting the Lord, happy is he. Yun, nasabi sa ating text. So tayo bilang mga tunay na mananampalataya, na kabilang sa tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesus, hindi natin dapat suklian ang Hamas ng Hamas. What do I mean is, hindi natin dapat suklian ang violence. Yung kung ang Israel, yun ang kanilang desisyon, sige, yun ang kanilang desisyon eh. Pero tayo bilang church, ng totoong church, tunay na church na ating Panginoong Hesus, ang ating response ay, ang Hamas ay hindi dapat suklian ng Hamas. Kasi totoo na nakakasama ng loob ang ganoong sinapit ng mga tao sa Israel. Pero nung gumanti naman ang Israel, ay kalunos-lunos din ang naging kalagayan ng mga tao sa Gaza. Yung tinatawag natin Hamas to Hamas. Violence to violence. At sabi nga natin kanina, ang magiging response na isang average self-professing Christian ay yung Psalm 83. Let them be put to shame and perish. I know on this part, I will sound like a hypocrite sa mga taong yun. Pero this is what Jesus taught us. Ano ba ang turo ng Panginoong Hesus nung siya ay naparito sa lupa, nung siya ay nagtuturo? Sahin natin, ito ang magiging, dito tayo sa side mga kapatid, ito na yung side na pipiliin natin. Hindi tayo sa side sa Israel, hindi tayo sa side sa Palestine. Doon tayo sumide sa Diyos. So ano bang tinuro ng ating Panginoong Hesus during this time? Pwede nating i-apply. Sa Matthew chapter 5, verse 44, di ba sabi ko parang sasabihin niya, hypocrite ka. Pero hindi, ang nagtuturo nito, Panginoong Hesus. Ano sabi niya dito? But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Mahirap ano? Kaya yan? Paano yun? Yan yung tinuturo ng Panginoong Hesus. Dapat ba ang iganti natin sa violence ay violence? Yung bang tinuro niya? Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, una mo dapat i-consider ay kung ano ang mga tinuturo ng Panginoong Hesus. Hindi ka magbabase dun sa mga mga events around you. Nasasabihin mo, dito ako. Kasi, masama yung mga Hamas. Yan ang ginawa.
Nakita naman natin, anong nangyari? Kawawa din naman yung mga inosenteng tao doon. Ang sabi dito, love your enemies, bless them that curse you, do good them that hate you, and pray for them, which despitefully use you and persecute you. So it sounds like hypocrite pagka ganyan ginawa mo, pero hindi, yan ang turo ng Panginoong Hesus eh. Ano pa? Sa Romans chapter 12, mababasa natin, verse 20 and 21. Romans chapter 12. So ito sabi, Romans chapter 12. Therefore, ito verse 20, therefore in thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For so doing thou shalt heap coals of fire on his head. 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Hindi ko sinasabing ito dapat ang gawin ng Israel. Ang sinasabi ko, tayo bilang church, ito dapat ang maging desire natin. Kasi yan ang turo sa atin eh. Love your enemy. Hindi natin sabihin na, sige, bombahin nyo na yan, ubusin nyo na yan para wala ng mga Palestinian dyan. Mali. Mali ang kaisipan mo pag ganyan ka. Ikaw ang hypocrite. Bakit ka saside sa evil? Bakit yun ang magiging side mo? Kasi dami kong nakita, ang suportado daw talaga nila kung ano mang mangyari doon. Pero at least, i-separate natin ang ating sarili bilang mga mananampalataya. Hindi yung sa ikasasama ng iba ang ating hangarin. Alam ko mahirap yun kasi sabi ko nga sa inyo, initially, ang reaction ko, sige, bawian na yan. Pasabugin na lahat yan. Mga masasama. Pero nung totoo talaga, nung nakita ko yung mga videos naman, doon sa kabila, parang bang mas doon pa ako napaluha. Hindi naman sa dahil kampi ako doon, hindi kasi kalulus-lulus talaga. Kung makakita niyo yung talagang dito, wala na to. Dito. Buhat-buhat na gano'n. Sabi, Hamas. Yun yung Hamas to Hamas. Violence to violence. Pero hindi lang tinuro ng Panginoong Hesus. Hindi yan. Kung mananampalataya ka, isipin mo kung anong mga katuruan ng Panginoong Hesus. Mahirap nga yung gawin, yung gano'n na suklian ng kabutihan. Kasi mahirap maabot yan ang kaisipan ng tao. Lalo na sa mga ganong panahon. Panahon ng violence o digmaan. Mahirap talaga. Pero yan ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Mali ba yan? Mali ba yun? Hindi ito yung good and acceptable in the sight of God, our Savior. Sa ating pagtatapos, yung good and acceptable. Basahin natin yun. Sa 1 Timothy, sa ating last verse. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Sulat natin sa 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So ang uli nating tanong ay kung kanino nga tayo sa side o susuporta during this Israel and Hamas war. O dito tayo sa side ng Panginoong Hesus. Amen. Dito tayo susuporta. Amen. Maaaring sabihin ng iba, hypocrite yan. Anong klaseng preaching yan? Kaya mo ba yung gawin? Mahirap. Pero yun ang turo ng Panginoong Hesus. At yun ang dapat nating gawin. Yun ang dapat nating maramdaman. At doon tayo sa side.
Panginoon Jesus. So kaya magkakaroon ka ngayon ng happiness dahil alam mo doon ka sumait sa Panginoon. Sabi nga sa ating verse, he that handleth, sa ating text, he that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord, trust Jesus sa mga turo niya. Para maramdaman mo, happy is he. Happy is he. So, yan, sa pagtatapos, ang magagawa talaga natin ay siyempre unang-una prayers para sa mga tao, ang kawawa yan. May mga kababayan din tayo doon, mga Pilipino, ang mga bata. O hypocrite ka pagka ang naramdaman mo talaga ay sana ay masabugan na sila. Mali. So yan. Mahirap itong i-apply, kumbaga, pero yun ang turo ng Panginoong Jesus. Kasi ako, nagtatanong din talaga ako nung time na yun, saan ako saside? Hindi ko kaagad nakita yung side ng Panginoon. Ano bang turo niya? Paano mo i-handle ang mga kaaway mo? So, kung ang Israel yun ang kanilang way, let them be. Lalo naman, alam natin ang prophecy patungkol sa kanila. So, hindi pa ito yung time talaga nila. Yan, tinuturo yan ng ating pastor patungkol sa Israel. So, tayo, ibukod natin ang ating side. Doon tayo, sa turo ng Biblia, sa turo ng Panginoong Jesus. Kumbaga kahit ang hirap, pero yun ang tama, yun ang totoo. Doon tayo tumayo. So, yan. Mga kapatid, dyan na nagtatapos ang ating mensahe ngayon. Sana ay naging pagpapala sa bawat isa, sa mga kapatid, sa mga nakikinig ang mensahe ngayong hapon. Tayo ay lumuhod at tayo ay manalangin. May God bless the message in our hearts. Lumuhod po tayo. Aming Diyos na banal, tataas-taas sa lahat. Aming Ama na nasa langit. Sa mga oras po ito ay aming idinadalangin ang kaganapan ngayon, ang sitwasyon ngayon sa Israel, ganun din po sa Gaza. Mga Panginoon, kami po'y naniniwala na ito inyong victory, ito inyong pagkilos. Pero bilang mga mananampalataya, tinuro po sa amin, ang Panginoong Jesus, ay panalangin ng bawat isa, panalangin ng mga kaaway. Mahirap po itong i-apply, Panginoon, sa tunay na sitwasyon. Pero kami doon magtitiwala kung anong itinuro po na aming Panginoong Jesus. Yun ang aming side na tatayuan. Kalulus-lus man ang mga pangyayari aming Diyos, kami ay nagtitiwala sa inyo. Sabi nga po sa Romans na all things work together for good. Aming Diyos. Kami ay naniniwala. Ay parte ng inyong plano para sa katuparan ng inyong mga decree ng aming Diyos. Kami naniniwala na ito sa isang mabuti po. Bawat isa ng Diyos. Sa inyong mga anak. Aming Diyos, ang dalangin ay kung ito na nga ba ang simula ng mga naka-propesya sa revelation namin Diyos. Siya nawa, Panginoon, ang maganap. Kaya ay amin ang mga kapiling. Ngunit po ito ay isa pa lamang sa mga wars and rumors of wars sa aming Diyos. Hindi naman ay prophesize na yan ang panimula, yan ang sign. Aming Diyos, ng end of ages, aming Diyos. Ang dalangin, ang mas concern namin, aming Diyos, ay sa mga tao na wala pa sa aming Panginoong Jesus. O aming Diyos ay yung loobin, aming mga mahal sa buhay, ang mga pamilya, na makakilala din po sa inyo. Patuloy po aming pananalangin, sila ay maligtas, makakilala po sa inyo. Hindi po ang mga tao na nakikinig. Aming Diyos maging daan nawa ang inyong mga puro, ang mga mensahe nito upang makakilala sila sa aming Panginoong Jesus. Kaya yun lamang po talaga ang pag-asa ng bawat isa ng Diyos. Ang Diyos sa linggo ito na aming harapin, patuloy mo po kami ingatan, i-preserve, provide po ang aming mga spiritual needs at mga kailangan namin, physically din po aming Diyos.
Pagpalain po ang mga kamay ng mga nagtatrabaho ng kapatiran ng Diyos. Ingatan po ang bawat isa, ilayo sa masamang tao, mga sakuna, mga digmaan, ilayo po kami sa mga trahedya, mga kalamidad ng Diyos. Kami po'y nagtitiwala sa inyo. Po ang aming isama sa inyo, pero nawa po ay inyong kalooban ang siyang nangyari ay ng Diyos. Ang Diyos, maraming salamat sa hapong ito. Binigyan mo kami ng kakayahan at pagkakataon na muli kayo sambahin, Espiritu at katotohanan. Nawa po ay patuloy kami preserve sa doctrines and moral sa aming Diyos. At patuloy po ang dalangin sa lahat ng kapatiran sa aming dako, sa tunay na iglesia, hindi po ang mga tunay na mangangaral, mga pastor sa aming dako. Amin po silang inaalala at amin po pinagkakatiwala namin mga sarili sa inyong mga kakayahan ng Diyos. Maraming salamat muli, Panginoon, po aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesus at kapagligtas. Amen. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Po, magandang hapon po sa lahat. God bless po. Amen.